mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay babalik sa ating pag-aaral ng kanyang salita. At bago po yon, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, samahan niyo po kami sa amin pong pagninilay-nilay ng iyong salita. Bigyan niyo kami ng karunungan at matang tulad ng agila, Panginoon, upang makita ang deeper meaning of your word. Salamat, Lord. Dalangin namin, Lord, na maging kalakasan at upang maging matibay po kami sa amin pong pananampalataya at paglilingkod sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa chapter 31 na ng aklat ng Genesis. At ito po, mag-umpisa na tayo. Sabi po sa verse 1, nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama. At galing dito ang lahat niyang kayamanan. Ayan, so makikita po natin, no, mayroong something wrong, no, sa puso ng mga bayaw ni Jacob, no. So, sinabi nating bayaw, syempre yan yung anak ng kanyang biyanan. So, mapapansin po natin dahil dun sa inggit na meron sa puso ng kanyang mga bayaw, ito rin po yung nag-pollute or nagsira or nagpadumi ng puso at kaisipan ng kanyang biyanan na si Laban. At kaya dito po makikita natin, mga kapatid, yung inggit po ay hindi maganda yung magagawa nito sa ating buhay, sa ating puso. Hindi lang sa atin, hindi lang siya basta makakasira sa atin, kundi makakasira din po siya sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi sometimes, hindi naman ganun yung nararamdaman ng ibang tao, pero dahil sa mga nasasabi natin about dun sa ating mga maling pakiramdam, no? Or dahil sa, yes, ganun nga yung ating nararamdaman, pero dahil hindi bukas yung ating kaisipan kung saan yung katotohanan, no? So, nafe-feed natin tong mga pangit na bagay na to sa ibang tao. At yung tao na yon na nafe-feedan natin pag hindi din sila aware kung paano nila masala yung mga kinukwento or sinasabi natin na tayong mga may inggit. So, syempre po siya din, nagagalit na rin siya. Hindi na rin siya nakakapagbalanse, lalo't kung malapit siya dun sa tao na yon. Kaya hindi po siya nakakatulong at hindi rin po siya nais ng Panginoon na may ganito tayong kaisipan or damdamin. Kaya naman po makikita talaga natin dito na hindi naging maganda yung epekto ng inggit ng mga kapatid ni Rachel at ni Leah, no? Kaya yung mga bagay na to, yung mga pangit na bagay na to, ito naman yung naipasa nila sa kanilang tatay na naging sanhi naman ng masamang damdamin ni Laban kay Jacob. At dahil po dito makikita natin na napuna, no, sa verse 2, napuna rin niyang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Laban, ng kanyang biyanan. No? Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain na ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. So dito po makikita natin na batid ni Lord, no, yung ating mga nararamdaman, yung ating mga nararanasan. So dito natin makikita na si Lord ay tuwiran na nagsabi kay Jacob na balik ka na dun sa lupain ng iyong mga magulang. Kasi nga po, syempre po si Lord, never niya talagang papabayaan ang kanyang mga anak. So dito po nakita natin, no, from envy, nagkaroon po ng mga pagbabago sa relasyon, sa pakikitungo. And dahil din dito, mayroong direktang utos ang Panginoon sa kanya kung saan sinasabi sa kanya na bumalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang. Sabi po sa verse 4, pinasabihan ni Jacob si Rachel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kung iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama. Hindi na tulad ng dati, sabalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi pinahihintulot ng Diyos na ako'y maapi.
Kapag sinabi ni Laban na ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nananaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, ako, masan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako, ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel, na kung saan ay binubuhusan mo ng langis, kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito. Umuwi ka na, no, sa inyong lupang. Sinabi naman ni Rachel at Leah, wala na kaming mamunahin sa aming ama. Dayuhan na ang turin niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya, ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Dito po makikita talaga natin, no, na all things work together for good, and at the same time po na dahil po ang plano ng Panginoon ay siya yung pinaka the best na plan, no, at walang makaka-control, walang makakahadlang, no, sa lahat ng nais ng Diyos. Kaya tignan niyo po sa bagay na ito, nakita natin na yung dalawang asawa ni Jacob, si Rachel at si Leah, ay panig sa kanya, no? Kumbaga, kaya dito makikita po natin, dapat dito, even sa church talaga, dapat makita natin na dapat natin kung ano yung gawa ng kaaway, no? At kung ano yung plano ng Panginoon. Na, kumbaga, kahit na merong sibling rivalry or dito sa part ni Rachel at Leah dahil sa kanilang asawa, no? Dahil sila, syempre, magkapatid sila, iisa yung kanilang asawa, merong kompetensya, merong mga conflict, pero makikita po natin dito na pagdating po sa kagaya ng ganitong mabigat na pagdidesisyon is nag-unite sila, no? Nagkakasundo sila. So, dapat ganun din na hindi maiwasan ang conflict sa church, pero pagdating sa mga battle ng church talaga or ng isang samahan, dapat alam natin kung ano yung gawa ng kaaway at ano yung plano ng Panginoon. So makikita natin dito yung pagsasama ng puwersa ng dalawang magkapatid na to ay nandoon po, no, sa panig ng kanilang asawa na siyang pinili talaga ng Panginoon at siya yung nakalagay dun sa isang sitwasyon na siya talaga yung dinadaya. And isa pa na makikita po natin dito, the way kung paano ipinakikilala at inilalabas ni Jacob yung kanyang hinaing towards sa kanyang biyanan, no? Sinasabi niya ito sa kanyang mga asawa na anak, syempre ng kanyang biyanan, no? Makikita natin dito na ilang ulit niyang sinabi yung pagiging cheater ni Laban. Alam niyo po, minsan, dito, pinapakita natin, tandaan natin yung mga past ni Jacob. Siya talaga is cheater, no? Deceiver siya. Kumbaga dito nakita talaga natin na minsan talaga pag kung ano yung kahinaan mo, yung battle mo sa nakaraan, yan yung madali mong matidiscern sa tao na nakakita mo. No, kasi nga, ikaw yan before. Pero makikita po natin dito sa kabila ng yan yung dating pagkatao ni Jacob. Nandun yung pabor ng Panginoon kasi hindi si Lord tumitingin sa nakaraan niya. No? At dito nakikita natin na yung plano ng Panginoon mangyayari hindi dahil ikaw ay qualified. No? Sa halip, hindi ka man qualified, si Lord yung nagko-qualify sa'yo para maging fit ka doon sa kanyang plano, doon sa nais niya. Kaya makikita po natin dito na grabe, no, yung ginawa ni Lord na sa kabila ng ganun yung nakaraan ni Jacob, si Lord pa rin nakafocus siya kung ano yung plano niyang gawin sa buhay mo at mangyayari yon according to His plan, not to the people around us.
So sa verse 17, isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat naggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tulda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo, hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog ng Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. So again, makikita natin dito yung word na linlang or nilinlang ni Jacob. Sabi dito, ang kanyang biyanan dahil umalis siya ng walang paalam, no? Hindi niya ipinaalam yung pag-alis niya na isinama niya yung kanyang asawa, yung kanyang lahat ng ari-arian. But then, sabi nga po natin, dahil si Lord yung nag-utos sa kanya dito, mas binigyang bigat, no? At binigyang pagpapahalaga ni Jacob yung utos ng Diyos, no? Compare doon sa nais ni Laban. No? At makikita po natin dito yung isang kapansin-pansin na ginawa ni Rachel. Bakit niya ba kinuha yung Diyos-Diyosan ni Laban? No, yan. So dito makikita po natin, no? Balikan po natin yan. So, bakit nga po ba kinuha ni Rachel yung Diyos-Diyosan ng kanyang amang si Laban? Alam po natin, di ba, na kaya nga po talagang inalis ng Panginoon si Abraham doon sa lugar ng kanyang ama kasi ang kanila po pinagkakaabalahan ng mga panahong iyon hanggang sa panahon po ni Laban ay ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan, no? So dahil dito, hindi tayo na-surprise bakit may Diyos-Diyosan si Laban. Pero ang nakakapagtaka, bakit kinuha ni Rachel, no? Ang iba pong mga scholars ay nagsasabi na baka dahil gusto ni Rachel makaganti sa tatay kasi nga hindi naging fair ang kanyang ama, kumbaga parang ganon. So hindi po ako ganon ka-agree doon. Pero mayroong ibang mga paliwanag na sinasabi naman na baka dahil aalis na sila, so gusto niya merong remembrance siyang dala, no? At yun yung pinakamahalaga din sa kanyang magulang. Kumbaga baka lumaki siya na ganon din, no? Na meron siyang pagtangkilik sa ganong kanilang mga pinahalagahan. So, but still, hindi rin naman ako ganun ka-convince. So, meron naman nagsasabi na baka kaya daw nila kinuha ni Rachel yung Diyos-Diyosan ng kanyang ama is kasi gusto niya na yung tatay niya is mag-stop na sa kaugaliang iyon. So, sana ganun, no? Sana ganun. Para at least kahit papaano, meron siyang nagawa para sa kanyang ama, no? But then, wala pong malinaw na explanation bakit kinuha ni Rachel yung Diyos-Diyosan ng kanyang ama. Okay. Nakaraan, ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Sinaman niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Yan, si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead, pagkaraan ng 7 araw. Yan. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang, huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. So, dito makikita talaga natin yung protection ni Lord, no? Gagawa siya ng paraan, hindi lang tayo yung pag-iingatin, kundi bibigyan niya ng babala yung mga tao na merong planong masama sa atin. So, yan, dito natin siya makikita na grabe yung protection at pagmamahal ng Panginoon. And then po, sabi niya pa po dito, sa verse 25 po, sabi niya, nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo ng kanyang tolda sa kaburlan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburlang iyon ng Gilead. 26, tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamborin at alpa. So, possible, no? Kasi nung time na hahabulin ni Laban si Jacob, naniniwala ako na galit siya, di ba? Pero dahil sa pangungusap ng Panginoon, sa pakikipag-usap ng Panginoon sa kanya, sure na nagbago yung damdamin ni Laban. Kaya naman ganito yung kanyang nagiging dialogue, no, sa harapan ni Jacob.
So, talagang dito makikita natin kung paano napapahupa ng Panginoon yung alon ng dagat. Same din yung damdamin ng tao. Kaya walang imposible po sa Panginoon, no? Sa 28, hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagka ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Sa 29, kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko iyon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Okay, so meron siyang valid, no, valid na sumbat ngayon kay Jacob. So, sabi sa 31, sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. O, imagine nyo po, itong word na to ha, tandaan nyo, saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Rachel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. So, alam nyo po, napakahalaga po malaman ng bawat isa na powerful ang ating mga salita, no? Kaya pwede naman sabihin na, 'di ba, ni Jacob na patawarin ang sinuman na kumuha ng Diyos-Diyosan mo, 'di ba? Bakit kailangan ng curse, no? So dito, alam niyo po ito ha, maging aware tayo dito mga kapatid, kasi alam natin, no, para lang patunayan yung ating sinasabi or yung punto natin, tama ako, nagbibigay tayo ng mga mabibigat na salita to the point na hindi natin alam kung ano yung magiging effect or magiging consequence noon, di ba? Kaya kumbaga makikita natin talaga dito na imagine nyo po na hindi alam ni Jacob na kay Rachel. Kung alam niya na kay Rachel, for sure, hindi siya magsasalita ng ganon kasi love na love niya si Rachel. Kaya tayo, kung di rin lang naman natin alam yung katotohanan, no, is huwag tayong magsasabi ng hindi maganda. Lalo na kapag alam natin yung totoo, tapos meron pa tayong mga word na, ay, sinusumpa ko, o patutunayan ko, mamatay man si Batman, ganyan. May mga ganyan tayo, para lang mapanindigan yung bagay na gusto natin na ipagdiinan. So, talaga pong maging maingat tayo, no? Sabi yan. So, kaya dito makikita natin later kung ano yung naging result ng salita ni Jacob. So, sabi po sa verse 33, sabi dito, hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob at kay Leah at gayon din sa dalawang aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Yan, pumasok din siya sa tolda ni Raquel, no? Ngunit, naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo na iyon at kanyang inupuan. Hinalughog na mabuting Laban ang kanyang tulda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Rachel sa kanyang ama, huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon. So patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. So sa 36, nagalit ang husto si Jacob at tinanong niya si Laban, ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba kay akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama, patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang parako sa kawan ninyo hindi ko pinangahasang kainin. Yan, sabi niya, kung may tupang sinila at ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinakikita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo ako magbayad ng anumang mawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis, matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Yan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 4 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila niyon, noon,
10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac, kung hindi marahil ay pinalaysin niyo ako ng walang kadaladala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya ako. So, nakita po natin, lumabas na sa bibig ni Jacob yung sama ng loob niya, yung hinaing niya, yung panunumbat, no? And hindi ito bago sa atin kasi tayong nga, di ba? Tayong tayong mga Kristiyano na ang dali nating yung trigger point kasi sa atin is yung paghalimbawa, pagod na pagod ka na, tapos feel mo unfair yung nangyayari o yung ginagawa sa'yo or hindi mo deserve yung ginagawa sa'yo. So, lumalabas talaga na voice out natin yung mga bagay na ginawa sa atin na alam natin na hindi natin deserve. So, yun din naman po si Jacob. So, hindi na makikita natin yung natural, no? Yung katotohanan, yung pagiging totoo ni Jacob sa kanyang sarili, kung saan talagang sinabi niya kung ano yung kanyang nararamdaman, which is talaga namang totoong naranasan niya. Okay, sa verse 43, sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo'y akin. Ito na tayo. Aking mga anak, aking mga apo, at aking mga kawan. Yan. Ngunit ano pa ba ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan, magpuntun tayo ng bato na siyang magpapaalala sa ating kasunduan. Yan. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar sa Haduta at Galed. No, naman ang itinawag doon ni Jacob. Sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. Tinawag ding Mizpa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo. So yan, talaga naman po na ang isang bagay kahit gaano kabigat ang sitwasyon. So kapag maayos yung pag-uusap is naayos. Okay? 50, sabi sa 50, kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. So, dito makikita natin kahit gaano siguro kasama ang isang tao, no? Yung hangarin ng isang ama or magulang sa kanyang anak, sa kanyang apo is still mabuti. No? So, kahit na siguro masama yung loob ni Laban na mawala yung kanyang mga apo, hindi makikita yung mga apo at mga anak niya, still, dito makikita natin na ipaparamdam niya pa rin yung pagmamahal at pag-aalala. Ayan. So, sabi sa 51, pagkatapos, sinabi ni Laban, narito, sa pagitan natin ng mga batong ibinuntun ko at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito, ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't. Ayan, kung mapapansin po natin na may kasunduan ang tao sa Diyos, may kasunduan ng Diyos sa tao, may kasunduan din ang tao sa tao. So, mahalaga po yun, no? Para magkaroon ng maayos na samahan, dapat nag-uusap ng maayos, no? Ayan, sabi sa 53, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ay hahatid sa atin sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama ni Isaac. Okay, nabasa na natin ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. So, after talaga ng pagkakasundo, after ng pag-uusap, may fellowship. Ayan. So, ganyan yung nangyayari sa atin, diba, most of the time. At maganda po yung paraan para maging maayos po yung hiwalayan or maayos yung pagsasamahan. 55, kinumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga apo. Yan. And then, so, hanggang dun lang tayo sa verse 55. So, dito po makikita talaga natin yung ano man yung conflict sa bawat family, no? Makikita pa rin natin yung ending, makikita pa rin yung pagmamahal, no? Makikita pa rin yung
pagnanais na maiayos ang lahat. And salamat sa Panginoon kasi pinakikita din talaga dito yung buhay ni Jacob. Hindi man siya perfect, but still yung favor at protection ng Panginoon ay talagang pinaranas ng Diyos sa kanya. At ganun din po sa atin. No? Kaya naman po, sa ating pagtatapos ng chapter 31, yan, sikapin po natin na mas maintindihan, maunawaan ang kanyang salita. And abangan niyo po yung project ko na maayos talaga yung pag dissect ng by chapter ng book of the Bible sa tulong po ng Panginoon. Ito po yung hinihingi ko sa kanya na mas mailatag ko po sa inyo at sa ibang tao yung kanyang mga salita sa tulong po ng Banal na Espiritu. Not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. God bless everyone!